Totoo ba ito ka, Johnny? Ops, pero bago ang lahat, kung newbies po kayo, at please subscribe na po kayo dito sa aking channel. At sa mga legit at loyal subscribers ko po, maraming salamat po sa patuloy na support at pagtangkilik dito sa aking channel. So yun, pakipindot na rin po yung thumbs up sign, pakishare na rin po yung videos natin para maikalat natin ang awareness about unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps o ng OLA. At paki-hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. So yun, ipagpatuloy natin yung tanong na ito. Galing kay New York City, shoutout po sa'yo. Kabayan, ang Moneycat auto disbursement sila. Ano yan sila? Legit? Harassing din to. Subscriber ako sa inyo, kabayan. Marami pong salamat sa inyo, Mr. Sir New York City. Di ko po alam kung anong gender nyo, kung kayo ba ay male or female. Kasi New York City ang pangalan, lugar po eh. Pero salamat po sa inyo, katanungan at baka ating subukang sagutin. So yun, marami na akong naririnig na mga complaint about sa auto disbursement. Hindi lang po yung ulan na yan. Pati po yung mga naribok nitong mga nakaraan, yung Mocha, yung Facebook Pay, yung Quickla, nag-auto disbursement po sila. So yun, ano nga ba yung dapat natin gawin sa mga ganyang klase ng senaryo? Kung sila ay nag-auto disbursement at hindi pinapakita sa inyo yung inyong transaction, kung magkano yung babayaran, kung magkano yung penalties, at kung magkano ba yung i-disburse nila, di ba? At magugulat ka na lang. Hindi ko rin po alam kung magkano yung binigay sa inyo. Pero kung may binigay po talaga sa inyong pera na pumunta o na napunta sa inyong e-wallet at kung magkano man yun at nang wala kayong inaasahan na daring na ganung halaga, ay ibalik ninyo kung alam nyo po yung OLA na nag-auto disbursement kayo. Siguro payout na po kayo para matapos na yung utang nyo sa kanila. Tapos siguro pag payout nyo nag-auto disbursement, kaya alam nyo na siguro kung OLA yung binayaran nyo at kung sila nga yung nagbigay sa inyo ng loan na yan na hindi nyo consent na mag-loan kayo ulit. So yun mga kadyani, ibalik nyo lang po. Tapos i-save nyo yung transaction history. Kasi minsan meron dyan na mga online lending nag-auto disburse pero hindi dumadating yung pera doon sa kanilang mga number, sa mga e-wallet nila o kung saan man na ipinapasa. Kagaya yung mga nagtanong sa akin na iba na mayroon daw na dinisburse pero hindi po sa number niya kundi sa ibang number, tapos ibang e-wallet pa yung pinaglagyan. Like sample natin dyan yan sa mga Paymaya o yung mga Coins PH, something like that na ginagamit din ng mga OLA agent na kung saan sila naglalagay ng pera. Tapos ikaw na nagbayad o ikaw na nag-loan ay hindi ikaw makakakuha noon. Tapos lagi nyo isi-save yung mga transaction history po ninyo kung sakasakali nagkakaroon kayo ng mga problemang ganito sa inyong mga online lending apps o sa mga OLA na ito. Kasi halata po yung mga ganito na ginagawa ng mga OLA talaga this is talagang real deal na mga scams or mga modus talaga nila na kung saan ito ngayon dapat na pagtuunan ng pansin ng SEC yung mga ganito klase ng mga OLA nag-auto disburse kahit hindi naman sila nagre-reloan. Like yung sa sumbungan ng bayan sa 24 oras. Napanood niyo po ba yun? Minsan ginan ko na rin po ng videos yun ng reklamo niya. Hindi nga lang sinabi, syempre dahil daw sa privacy ng company. But the problem is, ito nga, sa sobrang dami ng mga OLA na gumagawa ng ganyan, halos karamihan na talaga sa kanila ginagawa na yan para makapag-scam dun sa mga biktima na meron namang magandang intensyon na bayaran sila at ayusin at makipag-settle ng maayos dyan sa mga OLA para wala na silang mga sakit sa ulo o bang isipin. Dahil ang alam ng mga nagbayad is wala na silang utang. Tapos bibigyan mo na naman ng panibagong utang. Pagkatapos hindi pa ipapaalam minsan, di ba? Na hindi man lang magte-text, hindi man lang magre-remind kahit sa email or sa text. Hindi man sila magre-remind niya na meron pala. Magugulat ka lang after a week, after 2 weeks, quincenas, biglang magme-message sa'yo na yung meron ka na palang overdue na halos 15 days, tapos tinambakan ka na ng interest at penalties dyan sa in-auto disburse nila. Diba?
yun nga nakakapag ano rin, medyo nakakasama talaga ng loob na ikaw na isang mabuting individual na may magandang hangarin na bayaran yung mga utang mo, na ikaw yung nabibiktima ng mga ganitong klase ng mga modus na mga online lending. Then pagka ganyan po, pwede nyo pong i-report sa SEC. Meron naman po mga ibang OLA victim defender na gumagawa ng mga ganyan. Pero subukan ko rin gumawa ng ganun kung paano mag-file ng complaint through SEC gamit ang kanilang mga website. Parang meron naman ako, susubukan kong gumawa ng ganyan. Hindi ko lang kasi masubukan yan dahil nga busy po ako at sinasamantala ko lang po yung mga libreng oras ko kapag wala pa akong pasok o after ko ng trabaho. So susubukan ko kasi mahirap din mag-research agad lalo na kung may trabaho. Di po ba? Medyo kunting unawa lang din po kapag kayo hindi ko po nasasagot agad sa mga comment section, pati sa mga messages nyo po sa akin sa Facebook. Pasensya na po kayo. Pero yung mga ganito, no, at sa man nakapag-report ka, makapag-file ka ng complaint, at least alam na ng SEC yung inyong concern. And then kapag ganyan may nangyari sa inyo, pwede nyo rin i-report yung apps sa Play Store na ano, kung saan medyo gagawin ko ito, susubukan gagawin ko rin ito kapag mag-report sa Play Store ng mga apps para magkaroon kayo ng ideya, para may mga ginagawang mga hindi magandang gawain itong mga ganitong klase ng mga online lending apps, mga kadyani. Meron ako mga screenshot kung paano gawin yon para subukan ko rin gawin. Nga lang talagang kapos na kapos ako sa oras dahil binabudget ko lang yung oras ko sa sarili ko, sa bahay, tsaka sa pamilya ko, sa asawa ko. Siyempre, kailangan din naman namin ng tawag doon ng time sa aming mag-asawa. And then, kapag ganyan, tapos sinaharas din kayo, kagaya yung sinabi ni Sir New York City, sobrang harassing din to. Then, report nyo rin po yung mga panghaharas nila. Kung meron kayong sapat na ebidensya na yung OLA na yan, yung nakaharas sa inyo, kung lagi may pangalan na ginagamit na ito po yung ganitong OLA, ito po yung pangalan ng kumpanya namin, at pinapaalalahanan ka namin nagbayad ka, dahil kapag hindi ka nagbayad, ay ipopost ka namin sa Facebook, ipapahiya ka sa mga kaibigan mo, i-save nyo yan, i-print ninyo, then punta po kayo sa pinakamalapit na PNP o kaya NBI Anti-Cybercrime para po kayo matulungan kahit paano at mabigyan kayo ng advice kung ano yung gagawin at mapatunayan nila kapag nagpatong-patong yung complaint ay magkakaroon sila ng pagkakataon na talagang subukang imbestigahan o hulihin o i-raid yung ganyang klase ng OLA para sampahan sila ng kaukulang kaso kung kayo ay nagkaroon ng maraming complaints sa mga ganitong klase ng mga online lending apps. Yan po pinaka-the best. And then kapag po ganyan, kung sakali na wala tuloy ako bigla, yung mga ginagawa nila sa inyong auto disbursement, tandaan ninyo, save nyo rin po yung mga number na yon na kung saan yung sinasabi nila kung saan sila nagpasa, kung saan sila talaga nagbigay ng number, na kung saan nila pinadala yung perang sinasabi nila sa inyo. Kung kunin nyo yun. Kailangan po kasi yun para mapatunayan kung talagang may pinadala sila o wala doon sa number na iyon. Kasi baka mamaya, hindi nga, yung kumbaga parang, minsan kasi, sabihin nagpadala sa iyo, pero hindi, sa ibang number nila pinadala. Make sure doon sa mga ganong bagay, sa mga ganong pangyayari, kung sakasakali. So yun mga kadyani, ito po ang inyong lingkod, kadyani ng Johnny Tor TV, at ito po ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.